8 o'clock yung ating appointment for today. It's 7:36. Yan, sobrang traffic dun sa aking dinaanan kasi meron truck, tapos hindi ka makapag-overtake kasi delikado mag-overtake pag ganito nag-i-snow. Nakakatakot baka mag-slide yung sasakyan mo and then pumunta ka sa kabilang lane, which is pwede naman kasi hindi ako naka-winter tire. Hindi ako nagpapakabit ng winter tire, guys. 4 years na. All season lang yung gamit ko. Sa mga taga-Canada dyan, what up guys. Alam niyo yung hirap natin kapag winter time. Pero you know, it's always fun to drive during winter time. You know, I find it fun. Like, nag-enjoy ako pag winter. Medyo may halong thrill, may halong kaba. Pero you know, as long as you know what you're doing, you should be fine. So we are approaching. Tingnan niyo naman yung mga bahay dyan, guys. Hopefully na makita. Ayun, yung mga bahay dun, yun. Lalaki ng mga bahay dyan, guys. One of these days, grind lang tayo. Meron din para sa atin. Yo. So marami akong pinaplanong gawin for today. Isa sa mga gusto kong puntahan is gusto kong pumunta ng hardware kasi gusto kong bumili ng hindi bibili, titingin lang muna, magka-canvas nung magandang countertop. Yan, pang pang setup sa ating desk. Yan, yun yung gagawin kong parang table yung countertop. Pero titingnan natin pag may sale. Pag wala, edi maghihintay na lang muna. Yan, hindi pa naman priority for now. Pero isa sa mga pakay ko rin to sa pagpunta rito sa London, Ontario. Nga pala, si Paring Crane, maaga pang nagtrabaho si Paring Crane. Tol, nagkape ka na ba, Tol? Tol, ano ba, Tol? Okay lang ba? Kamusta ba yung view dyan sa taas, Tol? Ingat sa pag-drive nung Tol, Crane, Tol. I'll see you later, Tol. Here, dito sa Toyota. We're here in North London. So we're just waiting for this guy to open this door. And hopefully he'll open the door soon. Tingin tayo ng mga sasakyan dyan mamaya, guys. We'll see. Let's see what's gonna happen here. Tingin tayo ng Toyota Tundra pag meron sila. Akala ko ako na yung pinaka-nauna. Meron pa palang mga nauna sa akin. Is that crazy? Crazy. May mga early birds. Yan, akala ko pinaka-earliest nila is 8 o'clock. Baka 7 o'clock yung pinaka-earliest. So, we're just gonna wait. Napagbuksan tayo ng pintuan. Pinapapasok na tayo, guys. Good stuff. Pinapapasok na tayo. Yeah. Savage little baby and Fenty, baddest little baby of the century. Internet blow up, superstar I don't touch. Showing off close in a frenzy, she leaving an imprint in your memory. Energy, Volca, superstar glow up. Superstar glow up, fit drip so sick, man I'm all throw up. Take it in, don't rush, need 10 hours sleep, yeah just woke up. Blessings on messenger, keep coming on at me high speed. Check out the deposit them in like it's Nike. Hottest headline of the festival, 100 racks for a piece of my schedule. They all thought I was delusional, but I'm a manifesto of miracles. Best dress, I'm on the list on the internet, upload a clip and hit me a lick. Oh my god, I'm so rich, couple milli just off of the clicks. Savage little baby and Fenty,
So yun, kakatapos lang natin magpa oil change sa Toyota. So now we're gonna go head to one of the malls here sa London. It's called Masonville. Yan. At kakain na tayo kasi sobrang gutom na ako, guys. So dumating ako doon ng 7:48 kanina or 7:50. At ngayon lang natapos yung aking oil change ng 10:15. Kakakuha ko lang sa sasakyan. So may malapit na mall dito, siguro mga 5 minutes from North London Toyota. So papunta na tayo ngayon doon para mag-breakfast tayo. At sabi ng aking commander, I could spend for myself anything $50 maximum, and I will not over $50. So we're gonna spend that $50, guys. Yun yung aking budget for today para sa aking sarili. Lamig. So dito na tayo ngayon sa may mall. It's called Masonville. Yan, papakita ko sa inyo, guys. Yan. Yan yung sinihan dyan, Cineflex. At yan naman yung Masonville Mall. So dito tayo papasok ngayon. So cold right now. Doesn't look like a Friday today. Anyways, maaga pa kasi. Ito yung Apple Store. Ooh, there's a sale right here. 50% off. Let's go inside. Let's take a look. Sales. Oh yeah, so we're leaving the mall now. Ito yung nabili natin, guys, medyas at saka glasses. Ooh. So we spend $50, naging 68 something in total kasama yung tax. And grabe yung lamig. Andito na tayo ngayon sa sasakyan natin. Okay, good. So tetestingin natin yung ating glasses. We'll see how it looks like. So ito yung nabili ko, medyas na Under Armour. $25. Tapos ito, $30. Ito. Yan, $30. So in total, ang binayaran ko is $62. So tax na yan. So nag-stick na tayo sa budget natin. Of course, yung tax din natin makakontrol yan. Yan yung binili natin glasses. Napaka-astig. Alright. Sobrang lamig na naman. -8 ngayon, guys. At medyo marami na yung tao dito sa mall ngayon. Ayan. Gusto ko pa sanang kumain kaso 11:30 na. Susunod ko yung misis ko ng 2:00 ngayon.
Uwi pa ako ng 30 minutes ng biyahe, pero bago yun, mag-grocery muna ako. Magbibili ako ng mga kakailanganin namin for this week. Ayan, yung aming supply na naman. At tawag na ito. So, it might take time na naman. So, doon na lang ako kakain sa bahay mamaya para makatipid na rin. So, I just stick with my $50 budget. Ayan. Siyempre, pag ano yung sabi ng asawa natin na budget, yun lang ang ating sundin, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-go beyond sa ating budget kasi mapapagalitan tayo. Ayan, di ba? Astig yung shades, $30 to guys, Canadian money. Tapos bumili tayo nitong medyas yan kasi yung mga medyas natin, mga maluluwang na. So kailangan ng panibagong medyas. At ayan, dumarami na rin yung tao sa parking lot. Ayan, kanina empty yan eh. Ngayon, dumadami na yung mga sasakyan dyan. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Okay. So, magkita-kita tayo doon sa, sa Asian store yan. Isasama ko kayo sa pag-grocery ko doon sa Asian store. Alright? I'll see you guys. Whew. So, tapos na tayo mamili. Grabe yung presyo ng mga bilihin. Nakakalula. Sobra. So yung pinamili ko, yung pinamili ko, hindi naman ganun karami. Binayaran ko isa $147. So, yun lahat yung mga pinamili natin guys. Ayan. Woo! Yung lamig. Sobra. Grabe yung lamig guys. Ilalagay ko man itong mga pinamili ko. So yung pinamili natin, is a mix of fruits, at saka may vegetable, at saka merong meat. Ayan. So bali isang bag na malaki, tapos dalawang bag na maliit, $147. Wow. Whew. Sobrang lamig. Ayan. Ibabalik ko muna yung trolley and then uwi na tayo. Kung ako tatanungin nyo guys kung worth it pa ba ang Canada, yes. Worth it pa rin ang Canada kahit na sobrang mahal na ng mga bilihin. Pero, hindi ibig sabihin na mahal yung Canada is magpapa-easy-easy na lang tayo. So, kailangan din natin na sumabay sa agos ng Canada yung flow kasi katulad ko, meron akong day job, meron pa akong part-time job. Minsan, masasabi mo parang wala na ring buhay kasi syempre, nauubos na yung time mo sa trabaho. Pero I think ganun talaga, wala ka namang, there's no way out dito. Unless na lang kung umi-income ka ng mga $50 per hour, yan. Okay ka. Yung lifestyle mo, good. Mabibili mo yung gusto mo. Mababayaran mo lahat ng bills. Pero otherwise, isa sa mga main reason kung bakit din ako pumunta rito, I'm just explaining sa side ko hindi ko generalize. Yung side ko lang ina-explain ko. First pumunta ako dito kasi para maghanap ng pera, ayan, magtrabaho. Yun yung pinaka-reason kung bakit ako pumunta rito sa Canada. Ayan. Of course, para sa pamilya. But ngayon na medyo bata pa, so kailangan talaga mag-grind. Ayan. Kailangan talaga na mag-double job, ayan, and then grind, work our ass off para makapag-ipon, ayan, and hoping one of these years na gumanda din yung market ng Canada. I hope na hindi ganito lagi. I hope na yung housing sana bumaba. Yung grocery, sana bumaba din. I'm gonna take the back road at we'll see. Mas mabilis dito, pero ang problema, kapag madulas, merong mga pa-uphill and downhill dito na daanan. Kaya, ingat-ingat. Kaya minount ko yung aking camera.